Sa likod ng mga matatayog na taluktok, at makakapal na ulap sa kabundukan ng bansang China, ay may mga mundong tila nakalimutan na, ng ating panahon. Hindi ito basta kwentong bayan o likhang isip lang, kundi ito ay mga pisikal na lugar, na matagal nang nakatago sa paningin, ng modernong sibilisasyon. Mula sa mga dambuhalang sinkhole na may sariling ecosystem, hanggang sa mga kuwebang sapat ang laki para pagtaguan ng isang buong lungsod, ay sisilipin natin ang mga sekreto, na pilit ikinukubli ng kalikasan. Pero bago tayo magpatuloy ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga content creators. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Number 10, Phoenix Ancient Town. Ang Phoenix Ancient Town o Fenghuang Ancient Town, ay isang makasaysayang bayan na matatagpuan sa probinsya ng Hunan, partikular sa kanlurang bahagi nito, malapit sa hangganan ng Guizhou. Itinatag ito noong 1704 sa panahon ng Qing Dynasty, ngunit mas maaga pa rito, ay may mga naninirahan ng etnikong grupo, katulad ng Miao at Tuja. Kilala ang bayan sa napakagandang preservation ng sinaunang arkitektura, mga kahoy na bahay na nakatayo sa ibabaw ng tubig, na tinatawag na Daojiao o stilt houses, makikitid na batong kalye, at mga sinaunang tulay, katulad ng Hong Bridge. Ang bayan ay matatagpuan sa gilid ng Tuojiang River, na siyang nagbibigay ng malapinturang tanawin, lalo na kapag may hamog sa umaga, o mga ilaw sa gabi. Dahil sa kakaibang kombinasyon ng kultura, kasaysayan at natural na kagandahan, madalas itong tawaging isa sa pinakamagandang sinaunang bayan, sa bansang China. Bukod sa arkitektura, mahalaga rin ang Phoenix Ancient Town sa kultura, at panitikan ng China. Dito ipinanganak ang kilalang manunulat na si Shen Congwen, na ang mga akda ay madalas nakaangkol sa buhay at kultura, ng rehiyong ito. Ang bayan ay naging sentro rin ng interaksyon ng iba't ibang etnikong komunidad, kaya makikita sa mga tradisyon, kasuotan at festival, ang mayamang halo ng kulturang Han, Miao at Tuja. Sa kasalukuyan, isa na itong pangunahing destinasyon ng turismo, lalo na para sa mga naghahanap ng tradisyonal na kapaligiran, na tila bumalik sa nakaraan. Gayunpaman, sa kabila ng modernong pag-unlad at pagdami ng turista, nananatili ang makasaysayang karakter at romantic ambience ng Fenghuang, kaya patuloy itong itinuturing na isang buhay na museo, ng sinaunang China. Number 9, Mount Mian. Ang Mount Mianshan ay isang kilalang bundok sa Jiangsu City, Shaanxi Province, na may taas na humigit kumulang 2,566 na metro, sa pinakamataas nitong tuktok. Kilala ito hindi lang sa likas na kagandahan, kundi pati na rin sa malalim nitong koneksyon sa kasaysayan, at kultura ng China. Ang bundok ay may mga matatarik na bangin, malalalim na lambak, makakapal na kagubatan at mga natural na kuweba, na naging tahanan ng mga sinaunang monghe, at maging ermitanyo. Isa ito sa mga sagradong lugar na may impluwensya ng Buddhism, Taoism at Confucianism, kaya makikita sa buong lugar ang maraming templo, shrine at monasteryo na nakadikit mismo, sa gilid ng mga bangin. Dahil sa kombinasyon ng dramatic na tanawin at espiritual na kahalagahan, madalas itong ituring na isa sa mga pinakakahanga-hangang cultural mountains, sa Hilagang China. May mahalagang papel din ang Mount Mian, sa pinagmulan ng Qingming Festival. Ayon sa alamat, dito nagtago si Jia Zichui na isang tapat na lingkod, noong spring at autumn period. Nang sunugin ng kanyang Panginoon ang kagubatan, upang pilitin siyang lumabas, ay hindi siya lumabas at namatay, kasama ang kanyang ina. Bilang pag-alala, ipinagbawal noon ang pagsisindi ng apoy sa araw ng kanyang kamatayan, na naging tradisyong Cold Food Festival, at kalaunan ay naging bahagi, ng Qingming Festival. Sa kasalukuyan, ang Mount Mian ay isang malaking scenic area na may mga cable car, cliffside walkways at makasaysayang estruktura, katulad ng Zhengguo Temple at Yunfeng Temple, na literal na nakaukit sa bato. Pinagsasama nito ang alamat, relihiyon at natural na ganda, kaya isa ito sa mga destinasyong tunay na may lalim, hindi lang sa mga tanawin, kundi pati sa kasaysayan. Number 8, Lashan Giant Buddha. Ang Lashan Giant Buddha ay isang napakalaking estatwa ng Buddha, na inukit direkta sa gilid ng bundok Lingyon, sa lungsod ng Lashan, sa probinsya ng Sichuan. May taas na humigit kumulang 71 metro, ito ang pinakamalaking nakatayong bato o cliff Buddha sa buong mundo, at isa ring UNESCO World Heritage Site, mula pa noong 1996. Inumpisahan ang konstruksyon nito noong Tang Dynasty, sa pamumuno ni Haitong, isang Buddhist monk,
at tumagal ng mahigit 70 taon, upang makumpleto. Ang estatwa ay nakaharap sa pagsasanib ng tatlong ilog, ang Minjiang, Dado at Qingyi, na sinasabing layunin ni Haitong ay upang protektahan ang mga naglalayag sa mapanganib na bahagi ng ilog. Ang detalyadong ukit, kabilang ang mga pilikmata, mga daliri at buhok ng Buddha, ay nagpapakita ng kahusayan ng sinaunang Chinese stone carving at ng Buddhist artistry ng Tang era. Bukod sa kahangahangang laki at arkitektura, mahalaga rin ang Leshan Giant Buddha sa relihiyon at turismo. Ito ay simbolo ng kapayapaan, kaligtasan at espiritual na proteksyon para sa mga lokal na komunidad at mga manlalayag sa ilog. Sa paligid ng estatwa, makikita rin ang mga sinaunang templo, hagdanan at terrace na nagbibigay daan sa mga bisita, na masilip ang estatwa mula sa ibaba, tuktok at gilid ng mga bundok. Ang lugar ay naging isa sa mga pinakapopular na destinasyon para sa pilgrim at mga turista, lalo na dahil sa natatanging kombinasyon ng natural na tanawin at espiritual na kahalagahan. Ang Leshan Giant Buddha ay hindi lamang isang simbolo ng relihiyosong pananampalataya, kundi pati na rin ng kahusayan at dedikasyon ng sinaunang Chinese craftsman sa pagtataguyod ng kultura at sining. Number 7. Tian Shan. Ang Tian Shan ay isa sa pinakamahalaga at pinakamalawak na bulubundukin sa Central Asia, na umaabot sa China, Kazakhstan, Kyrgyzstan at Uzbekistan, ngunit ang pinakakilala at pinupuntahan sa China ay ang bahagi sa Xinjiang Uyghur Autonomous Region. Ang bulubundukin ay may haba na mahigit 2,500 kilometro, at ang pinakamataas na tuktok sa Chinese na bahagi ay ang Genghis Chokuso, na umaabot sa 7,439 na metro. Kilala ang Tian Shan sa dramatic na tanawin nito, na matatarik na tuktok na natatakpan ng yelo, malalawak na glacier, kristal na ilog, malalalim na lambak, at malalawak na alpine meadows. Dahil sa kahalagahan nito sa heograpiya, kultura at kalikasan, bahagi ang Tian Shan ng UNESCO World Heritage List bilang Tian Shan Mountains, Natural and Cultural Heritage of the World noong 2013, na nagpapakita ng kanyang pambihirang biodiversity at mga sinaunang tradisyon ng mga nomadic na tribo sa rehiyon. Bukod sa likas na ganda, ang Tian Shan ay may malalim na kasaysayan at espiritual na kahalagahan. Sa loob ng 1,000 taon, ang bulubundukin ay naging daanan ng Silk Road, kaya maraming sinaunang kalsada, monumento at archaeological sites ang matatagpuan dito, na naglalarawan ng pakikipagpalitan ng kultura at kalakalan sa pagitan ng silangan at kanluran. Ang rehiyon ay tahanan rin ng iba't ibang etnikong grupo, kabilang ang Uyghur, Kazakh at Kyrgyz, na nagpapanatili ng tradisyonal na pamumuhay sa bundok, katulad ng pastol, kultural na festival, at relihiyosong ritual. Sa kasalukuyan, ang Tian Shan ay paboritong destinasyon para sa mga turista, mountaineer at researcher, dahil sa hiking trails, ski resorts at natural wonders gaya ng Heavenly Lake, na nagbibigay ng kakaibang tanawin ng malinaw na asul na tubig, na napapalibutan ng mga snow-capped peak. Sa kabuuan, ang Tian Shan ay hindi lamang isang himala ng kalikasan, kundi isang simbolo ng mayamang kasaysayan at kultura ng rehiyon. Number 6. Longmen Grottos. Ang Longmen Grottos o Longmen Shiko ay isang napakahalagang site ng sinaunang Buddhist art sa China, na matatagpuan malapit sa lungsod ng Luoyang, sa probinsya ng Henan. Binubuo ito ng mahigit 2,300 grottos at caves, na inukit sa gilid ng Yi River, at naglalaman ng higit sa 100,000 Buddha statues, kasama ang malalaki at detalyadong mga relief, at mga inskripsyon. Ang konstruksyon ng grottos ay nagsimula noong Northern Wei Dynasty, at nagpapatuloy hanggang sa Tang Dynasty, na nagbibigay ng halos 5 siglo ng kasaysayan sa Buddhist art sa China. Kilala ang Longmen Grottos sa kahusayan ng ukit sa bato, balanse na proporsyon ng mga estatwa at detalyadong decoration, na nagpapakita ng ebolusyon ng estilo ng Chinese Buddhist sculpture, mula sa simple at mahigpit sa Northern Wei hanggang sa mas elegante at realistiko ng Tang Dynasty. Ang mga grottos ay naglalaman din ng libu-libong inskripsyon, kasulatan at alay mula sa mga emperador, aristokrata at ordinaryong tao, na nagbibigay ng mahalagang kaalaman sa relihiyon, politika at lipunan, noong mga panahong iyon. Bukod sa sining at kasaysayan, ang Longmen Grottos ay may malalim na espiritual at kultural na kahalagahan. Isa itong sentro ng pilgrim at Buddhist devotion sa loob ng maraming siglo, at patuloy na tinuturing na sagradong lugar. Ang lokasyon nito sa gilid ng ilog at sa pagitan ng mga bundok
ay nagbibigay ng natatanging natural na backdrop, na pinagsasama ang ganda ng kalikasan at gawa ng tao, sa isang kahanga-hangang tanawin. Noong 2000 ay kinilala ito bilang UNESCO World Heritage Site, bilang pagkilala sa pambihirang sining at arkitektura nito, at sa kahalagahan nito sa pag-unawa sa kasaysayan, ng relihiyosong Buddhism sa China. Sa kasalukuyan, ang Longmen Grottoes ay isa sa mga pinakapopular na destinasyon, para sa turismo at pag-aaral ng kasaysayang kultura, sining at espiritualidad. Number 5. Wangxian Valley Town. Ang Wangxian Valley Town ay isang maliit ngunit makasaysayang bayan, na matatagpuan sa probinsya ng Sichuan, kilala sa kahanga-hangang natural na tanawin, at tradisyonal na arkitektura. Ang bayan ay nakapalibot sa isang matatarik na lambak at ilog, na nagbibigay ng malinis at kaaya-ayang kapaligiran, na may mga bundok, kagubatan, at maliliit na talon sa paligid. Kilala rin ang lugar sa mga sinaunang tulay, makakapit-bahay na bahay na gawa sa kahoy, at mga makikitid na kalye, na nagpapakita ng tradisyonal na pamumuhay, ng mga lokal na etnikong komunidad. Dahil sa lokasyon nito sa gitna ng bundok at lambak, nagiging sentro rin ito para sa hiking, ecotourism at mga cultural tour, kung saan makikita ng mga bisita ang pagsasama ng likas na ganda, at mayamang kultura. Bukod sa natural at arkitektural na ganda, ang Wangxian Valley Town ay may kahalagahan rin sa kultura, at lokal na ekonomiya. Ang mga residente ay kadalasang nakikibahagi sa agrikultura, craft making at lokal na turismo, na nagpapalago sa kabuhayan, habang pinapanatili ang tradisyon. Ang bayan ay madalas na pinupuntahan ng mga mananaliksik at turista, na interesado sa ethnic minority culture, tradisyonal na seremonya, at mga festival na nagtatampok ng sayaw, musika at sining ng rehiyon. Sa kabuuan, ang Wangxian Valley Town ay isang natatanging halimbawa, ng kung paano maaaring pagsamahin ang kalikasan, kasaysayan at kultura, sa isang maliit ngunit kaakit-akit na bayan, sa gitna ng Sichuan. Number 4, Zhangjiajie Wulangyuan. Ang Zhangjiajie Wulangyuan Scenic Area ay isang pambihirang likas na parke, na matatagpuan sa Zhangjiajie sa Hunan Province, na kilala sa kakaibang limestone pillars, at dramatic topography. Saklaw ng parke ang humigit kumulang 26,000 ektarya, at naglalaman ng higit sa 3,000 na matataas na sandstone pillars, na ang ilan ay umaabot ang taas, sa higit 200 metro. Ang mga haliging bato na ito ay nabuo sa loob ng milyong taon, dahil sa kombinasyon ng erosion, ulan at iba pang natural na proseso, kaya't bumuo ng napaka-unique, at surreal na landscape. Bukod sa mga limestone pillar, tampok rin sa Wulangyuan ang malalalim na lambak, makakapal na kagubatan, mga kuweba, ilog at talon, na nagpapakita ng pambihirang biodiversity, at nakakaakit na natural na kagandahan. Dahil sa kanyang kahalagahan sa likas na yaman, at natatanging geological features, ito ay kinilala bilang UNESCO World Heritage Site, noong 1992. Bukod sa likas na kagandahan, ang Wulangyuan ay may malaking halaga rin, sa turismo at kultura. Ang lugar ay naging inspirasyon para sa mga pelikula at visual media, kabilang ang sikat na pelikulang Avatar, dahil sa kakaibang floating mountains na hitsura, ng ilang mga sandstone pillar. Sa parke ay makikita rin ang mga sinaunang daanan, tulay at viewing platforms, na nagbibigay daan sa mga turista na masilayan ang tanawin, mula sa iba't ibang anggulo. Ang rehiyon ay tahanan rin ng iba't ibang etnikong grupo, kabilang ang Tuja at Bai, na nagpapanatili ng tradisyonal na kultura at festival, sa paligid ng parke. Sa kasalukuyan, ang Zhangjiajie Wulangyuan ay isa sa mga pinakapopular at visually stunning na destinasyon sa China, pinagsasama ang kamangha-manghang natural na landscape, mayamang biodiversity, at makulay na kultura sa iisang pambihirang karanasan, para sa mga bisita. Number 3, Xinongjie. Ang Xinongjie ay isang kilalang rehiyon na matatagpuan sa Hubei Province, at isa sa pinaka-biodiverse at misteryosong lugar, sa bansang China. Kilala ito bilang tahanan ng makakapal na kagubatan, matatarik na bundok, malalalim na lambak at kristal na ilog, na may taas na umaabot sa higit 3,000 metro, sa pinakamataas na tuktok na Xinongding. Ang pangalan nito ay hango kay Xinong, ang mythical Chinese emperor at divine farmer, na sinasabing nag-explore ng mga bundok, at natuklasan ang herbal medicine. Ang lugar ay itinuturing na ecological paradise, dahil sa napakayamang flora at fauna, kabilang ang ilan sa mga bihirang species katulad ng giant panda, golden snub-nosed monkey, clouded leopard, at iba pang endemic species. Bukod sa biological diversity, kilala rin ang Xinongja sa mga kwentong folkloric at misteryo,
gaya ng mga ulat ng Wildman o Yeren, na nagbibigay ng halo ng agham at alamat, sa reputasyon ng lugar. Bukod sa natural na ganda at alamat, ang Shenongja ay mahalaga rin, sa turismo at pananaliksik. Noong 2016, ang Shenongja Forest District ay kinilala bilang UNESCO World Heritage Site, bilang pagkilala sa pambihirang biodiversity, at ecological value nito. Ang rehiyon ay may mga well-maintained hiking trail, viewing platforms at ecotourism facilities, na nagpapahintulot sa mga turista at mananaliksik, na masilayan ang kagandahan ng bundok at kagubatan, nang hindi nakakaistorbo sa natural na kapaligiran. Ang mga lokal na etniko katulad ng Tuja at Miao, ay nagpapanatili rin ng tradisyonal na kultura, pamumuhay at festival, na nagbibigay ng karagdagang dimensyon, sa karanasan ng mga bisita. Sa kabuuan, ang Shenongja ay hindi lamang isang paraiso para sa kalikasan, kundi isa ring simbolo ng kombinasyon ng mitolohiya, kultura at agham, sa isang kahanga-hangang landscape sa China. Number 2. Mount Fanjing. Ang Mount Fanjingshan ay isang sagradong bundok at UNESCO World Heritage Site, na matatagpuan sa Tongren, sa probinsya ng Guizhou. Ito ay kilala sa kakaibang topography nito, na binubuo ng matatarik na sandstone peaks, malalalim na bangin, at makakapal na kagubatan, na nagbibigay ng malaparaisong tanawin. Ang tuktok nito na Red Cloud Golden Summit, ay umaabot ang taas, sa humigit kumulang 2,570 metro. Ang bundok ay itinuturing na sagrado sa Buddhism, lalo na sa Chinese Chan Buddhism, at tahanan ng maraming templo at monasteryo, na matagal nang pinapangalagaan ng mga monghe. Ang kakaibang geological formations nito, kasama ang hanging rock bridges at cloud-covered cliffs, ay nagbigay daan sa Mount Fanjing na maging isang lugar ng pilgrimage at meditasyon, kung saan ang mga deboto at turista, ay maaaring maranasan ang espiritual, at natural na kagandahan ng bundok. Bukod sa espiritual na kahalagahan, ang Mount Fanjing ay kilala rin sa pambihirang biodiversity, at endemic species. Ang kagubatan nito ay tahanan ng higit 3,700 species ng halaman, kabilang ang mga bihirang medicinal herbs, at higit sa 400 species ng vertebrates, kabilang ang Guizhou golden monkey, at iba pang endangered wildlife. Ang natatanging ekolohiya at kakaibang geological features, ay nagbigay daan sa UNESCO designation nito, bilang World Heritage Site noong 2018, bilang pagkilala sa ecological, at cultural value nito. Sa kasalukuyan, ang Mount Fanjing ay isang pangunahing destinasyon para sa ecotourism, hiking at spiritual retreats, na pinagsasama ang likas na ganda, kalikasan at relihiyosong tradisyon, sa isang natatanging karanasan, para sa mga bisita mula sa buong mundo. Number 1. Gaoyiling Scenic Area. Ang Gaoyiling Scenic Area ay isang kahanga-hangang natural na destinasyon, na matatagpuan sa northern China, partikular sa rehiyon ng Liaoning Province, kilala sa kanyang malalawak na kagubatan, matatayog na bundok, at malinaw na ilog. Ang lugar ay nagbibigay ng perpektong kombinasyon ng likas na tanawin, at mga outdoor recreational activity, kabilang ang hiking, camping at photography. Ang Gaoyiling Scenic Area ay tanyag sa mga makukulay, na pagbabago ng tanawin sa bawat season, mula sa malagintong kulay ng autumn leaves, hanggang sa malaparaisong puting nyebe sa winter, at sariwang berdeng kagubatan sa spring, at maging sa summer season. Bukod sa natural na ganda, makikita rin dito ang mga tradisyonal na tulay, observation decks at walking trails na nagbibigay daan sa mga bisita, na masilayan ang mga malalalim na lambak, talon, at malalawak na taniman ng bundok. Bukod sa likas na kagandahan, ang Gaoyiling Scenic Area ay mahalaga rin sa kultura at turismo, ng lokal na komunidad. Ang lugar ay tahanan ng mga lokal na etniko, na nagpapanatili ng tradisyonal na kultura, crafts at pagkain, na nag-aalok sa mga bisita ng natatanging karanasan, sa pamumuhay ng rehiyon. Ang scenic area ay isang popular na ecotourism destination, kung saan pinagsasama ang proteksyon ng kalikasan at pag-unlad ng turismo, kaya't nagiging halimbawa ng sustainable tourism, sa bansang China. Sa kabuuan, ang Gaoyiling Scenic Area ay hindi lamang isang destinasyon para sa kalikasan at adventure, kundi isa ring lugar kung saan maaaring maranasan ang harmony ng natural na ganda, tradisyonal na kultura, at katahimikan ng bundok, sa Hilagang China. Bago tayo magtapos ay i-like mo na ang ating video, dahil malaking tulong po ito sa aming mga content creators. Mag-subscribe, pindutin mo na rin syempre yung notification bell, at piliin mo yung all, para palagi ka updated, sa ating mga latest videos. Ang mga lugar na ito ay paalala,
Na gaano man natin isipin na kontrolado na natin ang mundo, ngunit marami pa ring sulok ang nananatiling misteryo. Ang China ay isang malawak na puzzle ng kasaysayan at heograpiya, at ang 10 mundong nasaksihan natin ay simula pa lamang ng mga diskubreng naghihintay sa ilalim ng lupa at sa likod ng mga bangin. Sa bawat hakbang paitaas sa kanilang mga bundok, ay may katotohanang mas malalim pa sa ating inaasahan. Ikaw, alin sa mga nabanggit sa ating listahan ang talagang namangha ka? Comment mo sa baba ng ating video yung sagot o masasabi mo para malaman din namin. See you on our next videos.